Nangangalahati na ang garapon ng hate potion, pero bakit parang hindi pa tinatablan si Rafael? Nagdududang tanong ni Charisse sa isip. Pakiramdam niya, lalo itong nagiging prosigido sa panliligaw sa kanya. Naging mas madalas ang pagdalaw, naging mas showy. Ikinatuwa rin ni Charisse ang pagpapaalis sa nakuhang katulong. Walang sagabal at wala siyang pangingilagan kapag nilalagyan ng potion ang kapeng idinudulot niya sa manliligaw. Mahirap ang walang katulong, pero kung katulad lang din ang nakuha niya, hindi bali na lang. Parang bata ito na ang gusto lagi na lang niyang uutusan kung anong gagawin, walang kusang palo. Kesa mamatay siya sa konsumisyon. Ibinigay na niya rito ang 10 buwang sweldo at sinabing tinatapos ng serbisyo nito sa kanya. Samantala, patuloy si Rafael sa panunuyo sa dalaga. Hindi lang si Charisse ang naaalala nitong dalhan ng pasalubong. Hindi may binsan na dumating itong may dalang dog food din para kay Ronald. Kilala na rin to ng alaga niyang aso. Basta narinig to ang boses ng binata, tiyak na nag-aalulong to sa likod bahay. Naghihintay na puntahan ni Rafael. Saka lang ito titigil sa pagpapansin kapag nahaplos na ng binata sa ulo at nalaro-laro ang paa ng ilalim ng tiyan. Kung minsan, gusto mabastusan ni Charisse kay Rafael. Kasi nga, kinakamot nito ang dulo ng sapatos ang tiyan ni Ronald na tila nagugustuhan naman ito. Niyayakap ng dalawang unahang paa nito ang binti ni Rafael at inaasawa't natatawa naman ng binata. Loko-loko, hindi ako si Nancy. Ilag naman ng binata. Tulo ang ihi ni Ronald. Hindi inaasahan ni Charisse ang minsang pagdating ni Rafael. Medyo gabi na kasi, pasado 9:00 na. Prente nang nakaupo ang dalaga sa harap ng telebisyon, nanonood ng isang programa. Narinig niya ang knocker ng gate. Lumabas siya ng bahay. Nagulat siya sa nakita. Nakatayo sa may gate si Rafael, naghihintay na buksan niya yon. Pero hindi siya handa sa pagdating nito. Nakapambahay na siya. Pwede rin sana niyang matanggap sa bahay ni Rafael na siya'y nakapambahay na. Pero kailangan di pa niya natatanggal ang kanyang prothesis, ang fake niyang dibdib. Ngunit na mga sandaling iyon, wala na ang prothesis sa kanyang dibdib. Nakasabit na to sa pako sa loob ng kanyang silid. Nag-aalanganin si Charisse. Kung bubuksan niya ang gate, walang pagsalang mapapansin ng binata ang kaabnormalan ng matagal na niyang tinatago. Pero kung babalik naman siya sa loob ng bahay para isuot muna ang prothesis, magtataka to. Walang choice kundi harapin niya ito at bahagyang i-cover na lang sa kaliwang bahagi ng katawan ang isang braso at mag-pray na sana. Hindi ganoon ka-observant ang binata para mapansin itong iisang lusog ng kanyang dibdib. Tuloy ka? Aniya na mabuksan ang gate. Naka-cover sa kaliwang bahagi ng dibdib ang isang braso. Kunwari may kinakamot siya sa kanang parte ng kanyang leeg para madismula ang pagkakatabing. Pumasok si Rafael. Pinatuloy niya sa loob ng bahay, pinaupo. Nang makaupo ito, saka pa lang siya tumalikod para pumunta sa kwarto upang mailagay ang prothesis sa dibdib. Sandali lang, may aayusin lang ako sa room ko. Ngunit nakakailang hakbang pa lamang siya, ay naramdaman niyang hinabol siya ni Rafael. Nahawakan siya sa braso, naibiling siya paharap dito. Nahihirapan na ako, Charisse. Sabi nito, sa kaniya na lang hapang hininga nito ang samyo ng ininom na alak. Huwag mo na akong pahirapan. Mahal kita at alam kong mahal mo rin ako. Mahal mo rin ako, hindi ba? May pagtingin ka rin sa akin, aminin mo. Rafael. Natotorture kasi ako sa pagbabago-bagong timpla ng ugali mo. Sabi nito, kung minsan ang bait mo, pero kung minsan hindi kita maabot, hindi kita maintindihan, tapusin na natin to ngayon, once and for all. Mahal mo rin ako, hindi ba? Nagpipilit makawala si Charisse sa hawak nito, pero hindi siya makawala. Rafael, lasing ka. Nakainom lang, pero hindi ako lasing. Wala ka sa katinoan. Shit, matino ako. Nagiging ganito lang ako dahil nalilito ako sa mga kinikilos mo.
Katuwiran nito. Nababasa ko sa mga kilos mo na may pagtingin ka rin sa akin. Pero iba naman ang lumalabas sa bibig mo. Ano ba talagang totoo? Bitiwan mo ako, ano ba? Hindi kita bibitawan hanggang hindi mo inaamin ang totoo. Wala akong aaminin. Mahal mo ako. No, hindi kita mahal. Pero parang hindi yun ang narinig ng binata. Marahas siyang niyakap. Pagkaway na pasubunot na hinawakan siya sa buhok at tinangala ang kanyang ulo. Nalantad dito ang kanyang bibig at naulit noon ang nangyari na. Bigla siyang kinukuyumos ng halik ng labi. Napapikit siya. Pakiramdam niya, uminog ang mundo niya. Umiikot na mabilis at parang nawala siya sa lupa. Diyos ko, ano ba to? Kusa siyang nagbuka ng bibig na makiraan sa pagitan ng kanyang mga labi, ang dila nito. Kinalikaw ang loob ng kanyang bibig, inaarok ang kaloob-looban niyon at napagaya siya. Habang magkadikit ang kanilang mga labi, binuhat siya ni Rafael. Kayang-kaya siya nitong buhatin. Lumambitin siya sa leeg nito, dinala siya sa mahabang sofa at doon marahang ibinaba. Saglit lang nitong inaangat ang labi sa bibig niya para mapagmasdan ang mukha niya. Parehong namumungay ang kanilang mga mata. Pagkuway, naglapit uli ang kanilang labi. Limot na ni Charis ang lahat. Kung nga ang kininsya ni Rafael, hindi na niya to pipigilin. Magpapaubaya na lang siya. Sakaling makita nito ang kanyang kapintasan at biglang matulad sa apoy na binubuhusan ng nagyayalong tubig, tatanggapin na lamang niya. Hirap na rin siya. Gumagamit siya ng kung ano-anong potion, mawala lang ang pag-ibig nito sa kanya. Pero hindi yun umaepekto. Ang e-epekto siguro nito ay ang realidad. Ang katotohanang matagal na niyang itinatago. Ang kanyang kaobnormalan, nagiging marubdob na rin ang halik niya kay Rafael. Nang maramdaman niyang ibinaba nito ang kanyang shorts, sadya pa siyang nag-angat ng balakang para madaling matanggal ang saplot niya na gusto nitong alisin. Sa isip, ay lihim na nagpasalamat si Charis na sa ibaba nag-umpisa si Rafael. Natanggal ang kanyang shorts, pagkuway ang kanyang bikini, na di ganap na natanggal. Sumabit yon sa isa niyang paa. Sa simula, palad ang nagpadama ng suyo. Marahan, pero manghaplos na punong-puno ng pagmamahal. Ngunit maya-maya'y bumaba ang labi ni Rafael, diretso sa kanyang hita. Saglitan na mukaw ng espasyo sa kanyang utak ang biroan nila noon na kaibigan, si Vita. Hinahalikan ba ni Sid ang ano mo? Mararanasan mo rin yon. At heto na nga, nasa bingit na ng katuparan ng hula ni Vita. At nakakaramdam siya ng pangingimi. Ayaw niyang paghiwalayin ang mga hita. Ewan kung bakit nahihiya siya. Lalo't aware siyang bukas ang daylat sa salas. Ngunit matyaga si Rafael. Unti-unting nadala doon ang labi. Ang sinusuyong kanina ng palad ay sinasamba na ng bibig. Nanginginig ang kalamnan ni Charis at napasabunot sa binata. Raf, baka ano, kasi kanina pa ako naligo. Daing niya, nasa banghay ang pangungusap ang pagpayag. Pero naroon din ang pangamba. Pangambang baka may masabi ang binata. Okay lang, mas gusto ko ang ganito. Hindi niya malilimot ang karanasang iyon. Isang karanasang napagingganap sa pagkakaunawa niya sa ugnayang lalaki at babae. Ang sabi, ang pakikipag-lovemaking daw ay may halintulad din sa pagsasaka. Maraming preparasyon ang kailangang isagawa bagong aktwal na pagtatanim. Pinagayaman muna ang lupa, nililinis, inihahanda para sa pinagkukupkup na binihi. Alam ni Rafael, handa na. Tumaas ito, kasabay ang pagtaas ng blouse ni Charis. Humanda ang dalaga sa sunod na mangyayari. Dumilat siya. Naghintay na makita ni Rafael ang kanyang lihim. Naghintay sa pinakamaliit mang magiging pagbabago ang anyo nito oras na nakita na nito ang pangit na pilat ng operasyon sa kaliwang dibdib niya. At hindi yon nakaligtas sa dalaga. Ang pagkabigla ni Rafael, ang pagtatakang tila nakambala ng takot. Napaawang ang mga labi, titig na titig sa malaalupwihing pilat,
na nakabalatay pa itaas sa gitna ng kaliwa ng dibdib. Ang ligayang kanina'y nararamdaman ni Charisse, ang luwalhating kanina'y nakadungaw na at handa nang kumawala ay biglang natunaw, naglahong parang bula. Namula ang mga mata ng dalaga hanggang tuluyang malaglag ang kanyang luha. Naglipat-lipat ang tingin ni Rafael sa mukha ni Charisse at sa pilat niya sa dibdib. Nasa mukha nito ang pagkadismaya, parang hindi ito makapaniwala sa nakita. My God! My God! Binabayo ni Rafael ang manibela, bigong-bigo siya sa natuklasan. Hindi niya akalaing may tinatago palang kapintasan ang babaeng pangarap pa naman niya sanang pakasalan. Nabigla siya kanina. Hindi niya naitago ang pagkagulat. As if, parang nakakita siya ng nakadikit na multo sa dibdib ni Charisse. Ang inaasahan niya makikita roon ay isang perpektong hugis ng dibdib ng babae. Maputi, makinis, may pinkish na nipple. Pero iba ang naroon, hindi isang kaakit-akit na boobs, kundi isang nakakapangilabot na pilat na mukhang alupihan. Mabilis niyang isinuot ang mga hinubad na damit at tumalilis. Hindi sana niya gustong gawin yon, pero hindi rin niya alam kung anong sasabihin kay Charisse. Ayaw niya itong pakitaan ng awa dahil lalo lamang tumaawa sa sarili. Ayaw din niya mag-usisa o magtanong dahil kung magtatanong siya, parang ibabalik lang niya sa isip ni Charisse ang alaala ng masakit na verdict ng mga doktora. Para sa isang dalaga, palagay niya, isa yon sa pinakamasakit na karanasang maaaring maranasan. Ang dibdib ng mga ito ay isang mahalagang sangkap ng pagkababae. Kanina'y nakita niya yon sa anyo nito na matigilan siya at mapatitig sa pilat na pinagdaanan nitong operasyon. Naawa siya rito, pero huli na. Hindi na niya mababawi ang reaksyon agad nang kumawala nang matuklasan niya ang totoo. Oh my God! Oh my God! Mabilis ang kanyang pagpapatakbo. Walang direksyon. Walang tiyak na patutunguhan. Basta gusto lang niyang lumayo, gustong tumakas sa natuklasan. Nakaramdam siya ng pagkabigo, pero higit sa lahat, nakaramdam siya ng galit sa sarili. Bakit naging napaka-inconsiderate niya at sinaktan niya ang damdamin ng Charisse? Come on, nasan ka? Halos sumigaw na si Vita sa telepono dahil mahina ang dating ng mga salita ni Charisse sa telepono. I can't hear you. Nawawala ang signal mo. Cellphone mo ba yung gamit mo? Oo, nasa biyahe ako, Vita. Sabihin mo kay Sid, pasensya muna siya sa akin. Umiiyak na sabi niya sa kaibigan. I have to leave. I have to find peace. Pero saan ka pupunta? Saka na lang ako tatawag. Sabi ni Charisse. Basta kailangan ko munang lumayo. Ano ba talagang nangyari? Saka na lang din ako magkukwento. Pero por Diyos, I'm worried about you. Mariin ang boses na wika ni Vita sa kaibigan. Basta ka na lang umalis na hindi namin alam kung ano nangyari sa'yo. Kung bakit umiiyak ka, niwala kang paliwanag. Nothing at all. Nothing whatsoever. Pasensya ka na, but you don't worry about me. Paniniyak nito. I'll be fine. Magpapalipas lang ako ng sama ng loob, tapos babalik din ako. O siguro, kung hindi ko na kayang tumira uli dyan sa Buena Vista, at least ay babalik ako para ibenta mga properties ko. Nasaan ka na ba ngayon? Nasa biyahe pa, pero malapit na ako sa Maynila. I'm driving alone. Be careful. Oo, salamat. At please, call me now. And then para naman malaman ko kung okay ka. I will. Bye. Bago pa uli nakasagot si Vita, ay naputol na ni Charisse ang koneksyon ng kanilang mga linya. Malungkot na malungkot si Sid nang dumating sa opisina. Parang pasan nito ang mundo, iiling-iling. Natalo ang kasong hawak mo? Nag-aalalang tanong ni Vita sa asawa. Hindi tungkol sa trabahong kinakalungkot ko. Tugon nito.
O ano? Plano niyang ikwento dito ang pagtawag ni Charisse. Si Rafael, wika nito, na aksidente. What? Kagabi raw. Mabuti na lamang at hindi malubha ang lagay niya. Nalinsaran siya ng buto sa kanyang paa, pero madali raw namang naibalik sa ayos sa mga doktor nang umopera sa kanya. Ang problema, namatay yung driver ng sakyang nakabanggaan niya. Ang mahalaga buhay ang best friend mo. Oo nga, mabuti na lang din at buhay si Rafael. Ang problema, lasing siya na maganap ang aksidente. Isa pa, wala pa siya sa lane niya. Mali ang posisyon niya sa kalsada. Ibig sabihin, nasa kanya talaga ang kasalanan. Pero ang pinakamalaking problema sa lahat, nakapatay siya through reckless imprudence at driving without license pa siya. May license si Rafael, di ba? Ang kaso nga, hindi niya yung dala kagabi. I mean, katuwiran niya sa akin na wala raw kasi ang wallet niya. Abogado ka, ipagtanggol mo siya sa korte. Parang walang anumang wika ni Vita. Pinakamagaling mang abogado walang hihingin kundi areglo sa kasong kinasasangkutan niya ngayon. Wala siyang laban, kahit saan sipilin mali siya. Kung may problema ka sa kaibigan mo, may problema rin ako sa best friend ko. Ni Vita. Kani-kanina lang tumawag si Charisse. Nasa Maynila na siya. Umiiyak. Palagay ko may kinalaman sa isa't isa naging problema ng dalawang yun. Ano pa nga ba? Nagtapat sa akin si Rafael. Na ano raw? Nabigla raw siya. Namatuklasan niya ang tungkol sa pagiging isa na lang ang boobs ng kaibigan mo. Kwento nito. So, sinabi ko sa kanya na matagal na nating alam yun. Pero syempre, hindi natin yun pwedeng sabihin sa kanya. Isa pa kako, malaking kabawasan ba yun sa isang babae? Si Vita ang sumagot sa hypothetical tanong ng asawa. Para sa ibang lalaki, oo, malaking kabawasan yun. Maging kay Charisse mismo, itinuturing niyang malaking kapintasan yun. Kasi nga, naging reason yun kung bakit siya iniwan ni Carlo. At ngayon ni Rafael. Napailing si Sid. Ay nako, bakit may mga lalaki makitid ang isip? Hindi ba nila alam na inalis yun sa isa babae upang mailigtas to sa tiyak na kamatayang dadalhin ng cancer? Bakit, sweetheart? Ako ba? Halimbawang nalaman mo noon na isa lang pala ang boobs ko. Okay lang ba sa'yo? Malambing na tanong ni Vita si Mister. Niyakap ni Sid ang asawa at inuko pang harapan. Kahit tinanggal pang 2 boobs mo, okay lang. Basta wag lang tong mawawala. Napapidlag si Vita. Ay, bastos. Pero humahagik-hik.